Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ng Wow Davao, kung saan po ay shinare po ito mga kabida ni Miss Kifi Chu, Mas kilala ho bilang si Crisette Loretta Chu. Isa kong editor po mga kabida ng Manila Bulletin, Okay? Ito po ay patungkol ho sa apat na mga national policies po, mga kabida, na ipinapatupad po ngayon ng Department of Interior and Local Government po sa pamamagitan po mga kabida ni Secretary John Vic Rimulya po Although nagkaroon na po ako ng vlog patungkol dito kahapon po mga kabida, pero bigyan ko lang ng emphasis po ito pong post po ni Miss Crisette Loretta Chu mga kabida. Maganda kasi yung kanyang caption, kumbaga very attractive mga kabida. Okay? Mapapaisip ka talaga Ano po yung kanyang caption po? Ang caption kasi na dito mga kabida is John Vic Rimulya the new Rodrigo Duterte? Okay? Bigyan ko lang ng emphasis ito kung apat na national policies po mga kabida na ipinapatupad po ngayon ng DILG through Secretary John Vic Rimulya. Hango daw ito mga kabida according to some observers po malinaw naman po mula sa apat na mga ordinansa po na ipinapatupad po ng Davao City Government. Alright? Now, ano po itong apat na mga national policies po Ito, una, 10 p.m. curfew on minors po ito mga kabida. Ito po ay ipinapatupad po since 2013 pa po sa Davao City. Alright? Strict enforcement po ito mga kabida na ipinapatupad ng Davao City Government. Pero ngayong 2026 po mga kabida, ipapatupad na po ito ng Department of Interior and Local Government mga kabida. Bigyan ko lang ng few details ito kung curfew on minors. Ang curfew on minors po mga kabida, base doon ho sa ordinansa po ng Davao City bawal na po yung mga minor de edad. Kabilang po dito ito kung 18 years old. Although itong 18 years old ay hindi na po minor de edad, pero isinali po ito mga kabida sa pulisiya ng national government. Alright? Bawal na pong makita po sa lansangan mga kabida from 10 p.m. onwards. Okay? So very effective ito na ordinansa ng Davao City. Okay? Pero ito po ay ipapatupad po ng DILG mga kabida. Now, number 2. Ito hong video okay noise ban mga kabida na ipapatupad din ng national government Ito po ay implemented po mga kabida since 2010 pa sa Davao City. Ang tawag po sa ordinansa na ito mga kabida ay anti-nuisance ordinance mga kabida. Ngayong 2026 ipapatupad po ito ng Department of Interior and Local Government. Sa buong bansa po ito Pangatlo po, public drinking ban. Ano po itong public drinking ban? Bawal na po ang mag-inuman sa labas mismo ng bahay, lalong-lalo na po sa mga kalye po, Bawal maglagay po ng mga lamesa, upuan, at drinking spree. Okay, drinking session, sa labas mismo ng bahay. Lalong-lalo na po paggabi, mga kabida, Ito po ay implemented sa Davao City since 2013 pa po Ang tawag po dito mga kabida sa kanilang ordinansa is Comprehensive Liquor Code Okay? Ipapatupad po ito sa Davao City ngayong 2026. Alright? Sa pamamagitan po ng Department of Interior and Local Government. Pang-apat po, itong shirtless o decency ban. Okay? Implemented ito noong 2015, okay? Ang tawag po dito, strict public dress codes. Okay? Ordinansa yan ng Davao City Government, mga kabida. Okay? Now, ito po ay ipapatupad ngayong 2026, mga kabida, ng Department of Interior and Local Government. Now, bakit binigyan ko po ng emphasis ito, mga kabida? Kasi itong apat na mga ordinansa po ng Davao City na kinopya po ng Department of Interior and Local Government bilang national policies po mga kabida. Ito po yung mga legacy po ni then
Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte na naging presidente po natin, ano po, mga kabida. Okay? Now, ano po ang connection dito sa post ni Miss Kivitsu? Doon sa kanyang tanong, ano, na is John Vic Rimulya the new Rodrigo Duterte? Okay? Kasi po, ang tingin po dito ng ilan po sa mga observers, mga kabida, binuhay po, mga kabida, ni John Vic Rimulya yung mga ligasiya po, ano, ni Digong sa Davao City. Gusto po niyang buhayin ito, mga kabida, sa buong bansa. Okay? So, ang impression po ngayon, okay, gusto kong sundin ni John Vic Rimulya si Digong sa lahat ng mga ginawa po niya sa Davao City. Gusto niyang kopyahin, ano, i-replicate po ito sa buong bansa, ano po, mga kabida. Katulad na lang po ng 911. Diba, una po itong ipinatupad po ng Department of Interior and Local Government through John Vic Rimulya. Ang 911 po, mga kabida, una hong nag-umpisa yan, ano, dyan sa Davao City, actually. Yan yung pet project po, mga kabida, ano po, ni then Mayor Rodrigo Duterte. Okay? At kilalang kilala po ang Central 911 ng Davao City dahil ito po ang pangatlong 911 sa buong mundo. Una sa US, pangalawa po sa UK, at ang pangatlo po, mga kabida, sa Pilipinas, ano? Particular na po sa Davao City. Okay? Ang 911 sa Davao City, napaka-epektibo po kasi integrated po yan. Lahat. Okay? Mula sa police, fire, hospital, ano, mga kabida, rescue. Okay? Lahat po, integrated po yan into one Central 911 po. Kaya nga, pag may mga pangyayari po, mga kabida, ano, may krimen, may sunog, ano, may calamity, ano, mga kabida, iisang command lang talaga yun, ano, mula sa Central 911, mga kabida. Ganun po ka-epektibo po, ano. Kaya nga, ang dami hong parangal po na natanggap ito hong Central 911 po, ano, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ano, mga kabida. Okay? Now, ang tanong kasi ni Miss Kivitsu, si John Vic Rimulya ba ang bagong Rodrigo Duterte, ano? Mga kabida. Okay? Alam nyo, base sa observation ko lang po, ano, siguro nakita ko ni Secretary John Vic Rimulya yung ginawa po ni Digong, ano, mga kabida. Although perceive po ang mga Rimulya na anti-Duterte po ngayon, ano, dahil sa ginawa po ni Boying po, ano, yung kapatid po ni John Vic, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung saan po, according to some observers, tila ipinagkanulo po ni John Vic, ano, ito hong si Digong sa mga banyaga po, ano, sa International Criminal Court. Okay? Kahit na labag po ito, mga kabida, dun ho sa pagiging hindi na po miyembro po ng Pilipinas sa Rome Statute, ano, mga kabida, matapos po tayong umalis po noong 2019. Alright, mga kabida. Pero kahit dito na lang po, ano, sa ligasiya po ni Digong, okay, mga kabida, na sinusunod po ngayon, ano, ni John Vic Rimulya, mga kabida, makikita ho natin, mga kabida, na legend talaga, ano, ito hong si Digong. Okay? Legend talaga ito hong si Digong, ano, mga kabida. Kasi kung tutuusin po natin, ano, yung apat na mga national policies po, ano, ng DILG po ngayon, significant po ito, ano, mga kabida, at very remarkable, ano. Okay? Dahil, gaya ng sinabi ko po kanina, napaka-epektibo ito sa Davao City. Kasi itong apat na mga national policies po ngayon ng DILG, nahango po, mga kabida, sa apat na mga ordinansa po ng Davao City, mga kabida. Ito po yung nag-mold, ano, sa Davao City. Ito po ang naging dahilan po, ano, kung bakit ang Davao City ay kilalang kilala po ngayon na isa sa pinaka-safe na syudad sa buong mundo, ano, mga kabida. Dahil dito sa apat na mga ordinansang ito. Okay? Kumbaga, ito yung pinaka sentro po ng peace and order condition po, ano, ng Davao City, mga kabida. Ito po yung
nagpakilala po sa Davao City sa buong mundo. Okay? Siguro nakita ni Secretary John Vic Rimulya, no, mga kabida, na napaka-epektibo po ito kung ito po ay ipapatupad po sa buong bansa, ano po, mga kabida. Mantakin nyo, 4 na mga national policies po: curfew, noise ban, itong drinking ban, at saka decency ban, ano, mga kabida. Parehong-pareho po, kopyang-kopya po, ano, sa ordinansa po, mga kabida, ng Davao City. Pati yung oras po, ano, kung saan po mag-take effect itong national policy na ito, kopyang-kopya po talaga. Alright? Now, tama ba si Miss Kifichu, mga kabida? Na ito hong si John Vic Rimulya, ito po ang bagong Rodrigo Duterte po ngayon? Okay? At ano pa ba ang mga ordinansa ng Davao City na ipinatupad po, mga kabida, ni Digong, ano? Na ginawa po ni Digong, ano, mga kabida, para sa Davao City, na gusto kong ipatupad po, ano, ni Secretary John Vic Rimulya, mga kabida. Abangan po natin yan. Yan. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo na si John Vic Rimulya po ang bagong Rodrigo Duterte, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.